Hello everyone! Welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning sa inyong mga topics from 1st quarter hanggang 4th quarter, feel free to visit our playlist. Kompleto lahat yon. Okay, let's get started! Magandang araw mga minamahal kong grade 8 students. Sa video na ito ay i-guide ko kayo sa inyong learning task number 2. Tell whether the given set of ordered pairs, table of values, arrow diagram, or graph is a function or simply relation. Letter B, identify also the domain and range. And letter C, if it is a function, write the equation in function notation form. Okay, so bali tatlo yung gagawin natin. Kung hindi nyo pa napanood yung discussion ko about function and relation, i-click nyo na lang dito sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin para mas maintindihan ninyo ito. Disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung mga given ha para subukan ninyong isolve yung mga nasa module ninyo kasi mas magandang mag-solve kayo para matuto kayo. Okay? Ang function, hindi dapat mauulit yung domain. Okay? So, malalaman nating function kapag hindi mauulit yung domain. Dito sa number 1, we have negative 2, negative 4, negative 1, negative 3, 0, negative 2, positive 1, negative 1. Titingnan nyo lang kung merong bang naulit dito sa absisa. Meron bang naulit? Negative 2, negative 1, 0, positive 1. So, wala namang naulit, ibig sabihin this is a function. Ngayon, ano ang domain? So, yung domain, yun yung value ng x or yung mga nauna dito sa ordered pair. So, maglagay tayo dyan ng d equals curly bracket. Then, kopyahin natin yung negative 2. Next is yung negative 1. Then, 0. Next is positive 1. Oh, yan na yung domain natin. Then, ang range naman, ito yung pangalawa dito sa ordered pair, yung ordinate. That is, negative 4. Next is negative 3. Then, negative 2. Then, negative 1. So, yan naman yung range. Tapos, dito sa letter C, if it is a function, write the equation in function notation form. Paano nga ba natin yan isulat sa function notation form? Ano ba yung napapansin ninyo? Ano yung pattern niya? From negative 2 naging negative 4, tapos negative 1 naging negative 3. Anong napansin ninyo? Nabawasan ng dalawa. Example, negative 2 minus 2 equals negative 4, di ba? Negative 1 minus 2 equals negative 3. 0 minus 2 equals negative 2. And 1 minus 2 equals negative 1. Ibig sabihin, ang magiging equation natin, that is, ang range natin is equal to domain minus 2. So, ito na yung ating equation. Alright? Number 2, we have 3, 3, 3, 5, 5, 2, 5, 0. So, titingnan nyo muna kung meron bang naulit dito sa absisa. So, naulit si 5, naulit si 3, ibig sabihin, this is not a function but a relation. So, relation lang yung number 2. So, ano ang domain natin? D equals, yung mga nauna, that is 3, 3, 5, 5. Kahit naulit, isusulat nyo pa rin lahat. Then, ano naman ang range natin? So, tingnan nyo yung nandyan sa module nyo ha. Huwag nyong gagayahin lahat ito kasi iniibahan ko talaga para matuto kayo. Then, yung range natin is 3, then 5, then 2, and 0. Since hindi naman yan function, hindi na natin kukunin yung equation. Then, number 3, we have 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Meron bang naulit sa absisa? 1, 2, 3, 4. Wala naman. So, this is a function also. Then, ano ang mga domain? That is D equals positive 1. Next is positive 2. Next is positive 3. Then, positive 4.
Then, ang range naman natin, that is 2 and 3, 4, and 5. O, anong napansin ninyo? From 1 naging 2, then from 2 naging 3. From 3 naging 4, from 4 naging 5. Anong napansin nyo? Yung range ay nadagdagan lang ng 1. 1 plus 1 equals 2, 2 plus 1 equals 3, 3 plus 1 equals 4, 4 plus 1 equals 5. Meaning to say, ang magiging equation niyan, yung range natin, nadagdagan lang yung domain ng 1. Kaya R equals D plus 1. Alright? Next, punta naman tayo dito sa number 4. And as you can see dito sa number 4 and 5, meron tayong table. So, una, ang pagbabasehan ninyo para malaman ninyo kung function ba siya or relation, walang mauulit na value ng x. So, tingnan natin kung may naulit dito sa taas. Negative 3, negative 2, 0, positive 2, positive 3. So, walang naulit, meaning to say this is a function. Ngayon, ano naman ang domain? So, yung domain, yun yung x values. So, that is domain equals, ang x natin is negative 3, then negative 2, then 0, positive 2, positive 3. Then, ang range naman natin, yun yung value ng y, yung mga nasa baba. That is negative 2, negative 1, positive 1, positive 3, at positive 4. So, tanungin nyo na lang sa teacher ninyo kung ano yung nandito sa baba kasi kapag yung nasa module ninyo ang susundin natin, wala siyang magiging pattern. Kaya pinalitan ko dito. Okay? Anong napansin ninyo? From negative 3, naging negative 2, negative 1, tapos from 0, naging 1, from 2, naging 3, from 3, naging 4. So, nadagdagan lang siya ng isa. Ibig sabihin, ang range natin or y natin is equal to x plus 1. So, negative 3 plus 1, naging negative 2, di ba? 0 plus 1 equals positive 1. Dito naman sa number 5, we have 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. So, meron bang naulit dito sa x? 5, 6, 7, 8, 9. Iba-iba sila. Meaning, this is also a function. Okay? 8. Then, ang domain natin, yun yung x values. That is 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, tsaka 9. Then, ang range naman natin, yung y values or yung nasa baba, that is 5, 6, 7, 8, 9 din. Ngayon, ano yung napansin ninyo na pattern niya? Equal yung x tsaka y, di ba? Ibig sabihin, ang equation natin, yung range natin is equal to x. Or, pwede rin namang isulat ninyo y equals x. Kasi yung range is equal to y. Or, ito naman, pwede rin gawing y is equal to x plus 1. The same lang din yan. Dito naman sa number 6, meron tayong arrow diagram dito, di ba? Pag sa arrow diagram naman, dapat 1 to 1 lang yan. Walang mauulit dito sa x. Dito, naulit yung 2, naulit yung 6. Ang partner nila ay 3, tsaka 5, tapos ito ay 1. So, hindi ito function, but a relation. Okay? Next, ano naman ang domain natin dito? Yung domain natin, yun yung x. So, ilang beses na ulit si 2? Kapag isusulat kasi natin to as ordered pair, meron tayong 2, 1, tsaka 2, 5. Ibig sabihin, ang domain natin, dalawang beses si 2, kaya positive 2, positive 2. Then, isang beses lang si 4. Then, dalawang beses din si 6, kaya 6, 6. O, tingnan nyo na lang mabuti kung ano yung given dyan sa inyo. Yung range naman, dalawang beses na ulit si 1, kaya positive 1, then si 3, then dalawa din si 5. 5, 5. Okay? So, yan na yung domain natin. Ito na yung range natin. Magets ninyo? Now, let's proceed sa number 7 at number 8. Meron tayong given dito na graph. Okay, imunahin muna natin tong number 7. Kapag function siya,
Pwede natin tong ma-determine using the vertical line test. Ibig sabihin ng vertical line test, wala dapat matatamaan ng dalawang beses dito sa given na line. Ito yung line natin ha. So, pag ginamit natin yung vertical line test, ganyan, meron bang natatamaan na dalawang beses? Ito lang yun ha. Wala, di ba? Ibig sabihin, function yan kasi walang natatamaan na dalawang beses. Letter B, ano yung domain natin? So, paano natin yan malalaman kung ano yung domain? Yung domain, yun yung value ng x. And as you can see, di ba line yan? Ibig sabihin, pwedeng mag-extend yan hanggang positive infinity at hanggang negative infinity. So, anong magiging domain natin? Yung domain natin is x such that x is an element of real numbers. Ibig sabihin yan, ng real numbers from 0 hanggang positive at hanggang negative infinity. Kaya x such that x is an element of real numbers. Ngayon, ano naman yung value ng range? So, ano yung magiging value ng range natin? Ito. Saan ba yung tinamaan nung line dito sa y-axis? Diba dito siya sa positive 3? Ibig sabihin, yung range natin, y such that y is equal to positive 3. Kasi doon tumama yung line dito sa positive 3. Okay? So, ano yung magiging equation natin or yung magiging y natin? So, y is equal to positive 3. Y equals positive 3. Parang system of linear equation lang siya. Then, dito naman sa number 8, by using vertical line test again, okay, so ganyan. O, pag ginamit natin yung vertical line test, may tinamaan ba yung line ng dalawang beses? Meron. Ito, pag natamaan niya ito, natamaan niya dito sa baba. Ito naman, natamaan niya din dito. Ibig sabihin kasi nan, for example, dito tayo. Yung 0 ay dalawang beses. 0, positive 3, kunwari yan. Ito naman, 0, negative 3. Eh, di ba, bawal ang maulit yung x natin. Ibig sabihin, this is not a function, but a relation. Okay? Ano naman ang magiging domain nito? Yung value ng x. Anong napansin ninyo dito sa line na to, dito sa x-axis? Di ba hanggang dito lang siya sa, ano ba to? This is 0, 1, 2. Hanggang dito sa 2. Tapos dito naman, negative 4. Ibig sabihin, yung domain natin, that is x, such that x is greater than negative 4, papunta doon. Greater than siya sa negative 4. But, less than positive 2. Ito. So, ito ito yung magiging domain natin. Ito lang. Yung na-highlightan ng yellow. Ano naman ang magiging range? Yung range natin is, titingin naman kayo sa y-axis. So, saan ba yung y-axis natin? Dito siya, di ba? That is negative 3. At dito naman, meron tayong 1, 2, 3 din. So, from this negative 3 hanggang positive 3. So, paano natin yun isusulat sa notation? Ang range natin is y such that y is greater than negative 3 but less than positive 3. Okay? So, ganyan lang siya mga anak. Nasundan ninyo? Next, dito naman tayo sa number 9. Function ba to or relation? Gamitin ulit natin yung vertical line test. Yan. Diba, meron siyang natamaan ng 3 points, meaning hindi na siya function, relation lang siya. Ano naman ang magiging domain natin? Domain is, kung i-extend natin yan, for example, nag-extend yan hanggang doon, at ito naman hanggang doon. Ibig sabihin, lahat ng nandito sa x-axis ay possible input niya. Hindi natin alam kung saan yung hangganan niya kasi pwede nating i-extend. Ibig sabihin, ang domain din natin is x such that yung x is an element of real numbers. Lahat ng nandito sa x-axis possible domain ng graph na ito.
How about yung range naman natin? Kung mag-extend na naman yung line dyan, ibig sabihin lahat ng y ay makukuha niya or magiging output niya. So, meaning y such that y is an element of real numbers. Alright? Dito naman sa number 10, is it a function or relation? So, gamitin ninyo yung vertical line test. Meron bang natamaan na dalawang beses? Wala. So, this is a function. At yung graph na ito ay example ng parabola. Ito ay graph ng quadratic function. So, pag quadratic function, syempre, function siya. Then, ano naman ang domain natin? Yung domain natin, titingnan ninyo kung ano yung possible na magiging values of x. Pag in-extend yan, may arrow dyan, di ba? Pag in-extend niya yan, ibig sabihin, lahat ng nandito sa x ay magiging input niya. Ibig sabihin, ang domain din natin dito ay x such that x is an element of real numbers. Okay? Then, ang range naman natin, ano yung magiging notation natin? Tingnan ninyo yung tinamaan niya dito sa y-axis. Ang tinamaan niya dito is positive 3, di ba? At pababa yung ating graph. Ibig sabihin, less than positive 3 yung magiging range niya kasi pababa. Since kasali din si 3 kasi may point dyan, ibig sabihin, less than or equal to positive 3. Okay? Naintindihan ba? Kung nakatulong ito sa inyo mga anak, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!